Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Nanguha nga pala tayo ng tinatawag naming bulalis para pang ulam. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Yo, what's up mga idol at welcome back sa ating channel. For today's video nga ay mangunguha tayo ng bulalis na sihi. At dumayo nga tayo dito mga idol sa Banilad upang manguha ng mga bulalis pati na rin ng mga susong dalaga. Namiss kasi natin ang lasa ng mga sihi mga idol sapagkat nabisi nga tayo sa trabaho. Dahil nga nagkaroon tayo ng vacant na oras mga idol ay dumiskarte nga tayo ng pang-ulam. Sobrang nakakatuwa nga dito mga idol kumuha ng sihi sapagkat napakalinaw ng tubig dito. Saglit pa nga lang tayo sa ilalim ng dagat mga idol ay nakakuha na agad tayo ng 3 pirasong bulalis. Sa inyong lugar po ba mga idol, anong tawag sa ganitong uri ng sihi? Unang sisid pa nga lang natin mga idol ay naka 3 piraso na agad tayo kaya nga siguradong makakarami tayo dito. Napakababaw nga ng pwesto nito mga idol at tsatsagain nga natin ito para makarami. At sa part niyang ito mga idol ay nakakita nga tayo dito ng 1 pirasong litob. Napakasarap nga nitong sabawan mga idol at talaga namang manamis-namis ang sabaw nito. Matapos nga tayong makakita ng litob mga idol ay nakakita rin tayo dito ng 1 pirasong susong dalaga. Pagkakita ko nga nito mga idol ay sabi ko nga sa sarili ko, Tabes, walang habol, laki nito. At ganito nga pala mga idol ang tawag namin sa susong dalaga. Sa inyong lugar po ba mga idol, anong tawag sa ganitong uri ng sihi? Sa padalawang sisid nga natin mga idol ay naka 2 piraso tayo at 1 litob yon at susong dalaga kaya meron agad tayong 5 piraso. At sa sunod kong sisid mga idol ay nakakita tayo dito ng tinatawag naming tilik or tirek sa ibang lugar. Napakasarap nitong kilawin mga idol at talaga namang manamis-namis ang lasa nito. Hindi nga namin pinapansin itong mga idol sapagkat napakadala nga ng kumakain ito dito sa aming lugar. Dahil nga konti lang ang kumakain ito dito sa aming lugar mga idol ay dumadami nga ang ganitong species dito sa amin. Pagkaangat nga natin sa sea urchins mga idol ay naglapitan na nga ang mga maliliit na isda dito sa ating harapan. Ang stripe na white at green ay tinatawag naming palata at ang stripe naman na red at saka medyo orange ay tinatawag naming muong. At kapag naninisid nga tayo mga idol ay kalimitang sila ang lumalapit sa atin. Sila kasi ang mga isda na napakababait at napakadali ding hulihin. Bukod nga sa mga isda na ating nakita ay nakakita rin tayo dito ng iba't ibang creature sa ilalim ng dagat. Dahil nga sa linaw ng tubig dito mga idol ay parang aquarium ang ating nasa harapan. Habang tumatagal nga tayo sa pagsisisid mga idol ay parami na ng parami din ang mga isdang lumalapit sa atin. Lumalapit kasi sila mga idol kapag binubuklat natin ang mga batong malalaki dito. Sinasamantala nga ito ng mga isda para makakuha ng kanilang mga pagkain. Hindi lamang maliliit na isda ang lumalapit sa atin sapagkat kung minsan nga ay lumalapit din dito ang malalaking isda. Pinag-aagawan nga nila ang makukuha nilang pagkain kapag tayo ay nagbubuklat ng mga bato. Para nga makakuha tayo ng mas marami pang sihi mga idol ay binubuklat nga natin ang ibang mga bato dito. May time kasi mga idol na nasa ilalim ng bato ang mga sihi kaya naman nagbabakasakali tayo baka nasa ilalim ng batong ito ang sihi na ating kukunin. At pagkangat ko nga ng batong ito mga idol ay nagkagulo na ang mga isda. Kanya-kanya nga silang suguran mga idol para makahanap ng kanilang pagkain. At kung siguro nga nakakain nila ang sihi mga idol ay maaaring maunahan pa tayo ng maliliit na isdang ito. Matapos nga ang ilang minuto mga idol ay umahon na nga tayo at medyo malamig na kasi at tanghali na rin. Alright, ito na nga yung ating huli mga idol oh. Kita nyo naman, bagong-bagong huli yan at napakasarap nitong sabawan. Kinahapunan nga mga idol ay inintindi na natin ang ating mga huli at ito nga ang ating ipapang ulam. At nag-init na rin tayo dito ng tubig at nilagay na rin nga natin dito ang mga ricado. After nga nyan mga idol ay nilinis na rin natin ang ating mga bulalis pati na rin yung iba pang mga nahuli na ating sihi. Hindi nga karamihan ng ating huli mga idol pero siguradong makakasurvive na naman tayo nito sa ating panghapunan. Nang kumulo na nga ang tubig mga idol ay isa-isa na nga nating nilagay ang ating mga nahuling sihi. Pinakuluan nga lang natin ito ng ilang minuto mga idol at pagkatapos nga nito ay agad natin itong hinango.
Dahil nga gusto nating humigop ngayon ng sabaw mga idol, ay sinabawan nga lang natin ang ating mga huli. Niluyahan nga lang natin ito mga idol para masarap-sarap nga ang higop natin ng sabaw. Kapag ganito nga ang panahon mga idol na pagod tayo sa trabaho, ay napakasarap naman talagang humigop ng mainit-init na sabaw. Kapag nakakahuli nga kayo ng ganitong uri ng sihi mga idol, ay ano pong paborito ninyong luto? Kung hindi man niluyahan, ay ginataan nga ang paborito naming luto sa ganitong mga sihi. Bukod nga sa sihi natin pang ulam mga idol, ay meron din tayo ditong piniritong isda. Saktong-sakto nga ito mga idol, at meron tayong pinirito, meron din tayo ditong kaunting adobo, at meron din tayo ditong isang pirasong tuyo para pampagana ng ating kain. Dahil nga gusto na nating malasahan ang ating mga nahuling sihi mga idol, ay kumuha na nga tayo dito ng karayom. Ito nga ang gagamitin natin pangkuha sa laman ng ilang pirasong sihi. Gumamit nga tayo ng karayom dahil susungkitin natin ang laman nito para makuha. Ang bulalis naman mga idol ay napakadaling kuhain at tinataktak nga lang yun. Inuna nga natin kuhain ang laman ng mga sungkitin dahil ito ang mahirap. Matapos nga nating makuha ang laman nito mga idol, ay ito na nga at napakalaki ng kanyang laman. At ito po ang first bite ko para sa inyo. Sarap. Kain po tayo mga idol. After nga nyan mga idol, ay humigop na nga tayo ng mainit-init nitong sabaw. At ito nga po ang ating latest video. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless.